Bumili ako ng napakalaking shawarma machine dito sa aking dream kitchen dahil magluluto tayo ngayong araw ng authentic na shawarma at samahan nyo nga kami kasi pamimigay nga namin ito. Amazing! Hindi nga basta-basta ang lulutuin ko ngayong araw dito sa aking dream kitchen kasi magluluto nga tayo ng authentic na shawarma. Kaya pagdating nga dito sa amin nga nitong nabili nga namin na sobrang fresh nga na baka, inumpisahan ko na nga rin na hiwa-hiwain. At ang hiwa nga na kailangan nga natin dito ay manipis nga lang kasi meron nga tayong gagamitin nga na gamit para nga sa pagluluto nga ng authentic nga na shawarma. At nung natapos ko na nga sila mapaghiwa-hiwa nga ng maninipis ay pinakuha ko na nga tong nabili ko nga na machine na kakailanganin nga natin para nga maluto yung authentic na shawarma. Pinagtatanggal ko na nga tong nakabalot nga na kahoy nga sa kanya at agad-agad ko na nga rin inopen nga itong kahon. At talagang laking tuwa at gulat ko nga kasi sobrang laki pala niya sa personal. Nung pinicturan nga kasi ito nung pinagbilhan ko nga akala ko talaga maliit nga lang siya pero malaki pala talaga siya. At dahil na-unbox na nga natin yung gagamitin nga natin na machine kaya naman uumpisan ko na nga na mag-marinate dito nitong ating mga karning baka na gagawin natin shawarma. Pinaglalagay ko nga lang dito yung mga pampalasa nga at yung mga spices nga na kailangan para nga talaga maging authentic nga itong magagawa nga natin shawarma. At yung mga spices pa nga lang na nilalagay ko ang naaamoy ko pero sobrang na nga ako natatakam at na-excite. Ganito nga kasi yung naaamoy ko kapag nga nakakain ako na masasarap nga na shawarma kaya sigurado ako na masarap nga rin itong magagawa ko. At pagkatapos nga natin mailagay nga lahat nga ng pampalasa at yung mga spices, itatabi nga lang natin ito ng ilang oras para nga talaga manuot nga yung pinakalasa. At after nga ilang oras ay inakyat ko na nga rin dito tong shawarma machine ko kasi okay na nga itong mga na-marinate natin na gagawin natin shawarma. Kaya kinuha ko na nga itong nakalagay nga sa gitna nitong shawarma machine ko na mukhang espada kasi dito nga natin ilalagay nga itong mga na-marinate nga nating mga karning baka. Isa-isa ko na nga rin silang pinaglalagay nga dito at medyo nahihirapan pa nga ako kasi yung ibang mga karne ay medyo makakapal pa. At talagang dito nga ako na-challenge nga ng malala at dito nga lumabas nga lahat nga ng lakas ko. At maya-maya nga lang din ay natuhog ko na nga dito yung mga gagawin nga natin shawarma at talagang marami pa nga ditong natira kaya naman itong muna yung una nating lulutuin. Naglagay nga rin ako ng 2 sibuyas dito nga sa tuktok para nga pag naluto tong sibuyas ay tumulo yung pinaka-juice niya dito sa ating nilulutong shawarma. At talagang sobrang bigat nga nito pero binuhat ko nga talaga siya, mailagay ko nga lang siya dito sa aking shawarma machine. Meron na nga apoy nga yung pinaka-burner kaya pinindot ko na nga yung button para nga umikot na tong ginagawa natin shawarma. Hindi nga kasi pwede na hindi to iikot habang niluluto nga siya dito kasi masusunog nga siya at kailangan nga na umiikot para pantay-pantay nga silang maluto. Isang oras na nga siyang umiikot at ganito na nga naging itsura niya. Talagang lahat nga kami dito gutom na gutom nga nung naamoy nga namin ito kasi talagang amoy na amoy dito siya sa amin. Pero sabi ko nga sa mga kasama ko na wag nga silang mag-alala kasi napakarami nga namin ang gagawin ng shawarma at sigurado ako na matitikman nga nila ito. Naluto na nga tong unang layer nga na sinalang nga natin dito kaya hinihiwa ko na nga yun para nga maluto nga yung kabilang layer. Malambot naman nga yung naluto nga namin, talaga mapurol nga lang tong kutsilyo nga nagamit ko. Kaya kahit nga mapurol nga ito, pinagtyagaan ko na nga lang kasi ito na nga lang available nga namin na kutsilyo na ganito nga kahaba. Inumpisahan ko na nga rin kunin nga dito yung mga nahiwa nga natin na luto na para nga maumpisahan ko na nga rin silang matadda. At yung gagawin po pala natin dito sa niluluto natin shawarma ay shawarma rice. Hindi po ito yung shawarma na nakalagay sa pita bread. Pero yung plano ko po talaga, gagawa talaga ako ng shawarma na nakalagay sa pita bread. Pero napag-isip-isipan ko na gawin na nga lang siyang shawarma rice para mas mabusog yung mga pagbibigyan natin. Nakakabusog din naman po yung shawarma na nakalagay sa pita bread pero sa tingin ko mas mabubusog talaga sila sa shawarma rice. Kaya naman inumpisahan ko na nga rin magluto dito sa aking giant kawa nga na gagawin natin kanin para sa ating shawarma rice. At syempre hindi naman pwedeng plain rice lang yung ilagay natin doon. Kailangan nga yung may lasa nga na kanin kaya ang gagawin nga natin ay java rice. Pinaglalagay ko nga lang dito yung mga kailangan nga natin para makagawa ng java rice tapos binuhos ko na nga rin dito itong mga nasaing nating masasarap na kanin. 2 palanggana talaga punong-puno ng kanin ang gagawin nga natin java rice kasi marami nga talaga tayong gagawin nga na shawarma rice. Pinaghalo-halo nga lang namin sila hanggang maging ganito nga yung kanin nga natin. At dahil luto na nga tong java rice nga natin, nag-umpisa na nga rin ako ditong mag-assemble nga ng ating shawarma rice kasi nandito na nga rin yung mga kailangan nga nating toppings. Katulad nga nitong cucumber, sibuyas, kamatis, tapos yung ginawa ni Mamang special sauce na pang shawarma talaga. Siksik, liglig at umaapaw nga talaga tong ginagawa nga natin shawarma rice para nga talaga mas lalong mabusog nga yung mga kakain nga nito. At sana hindi nga lang sila mabusog dito sa aking ginawa nga shawarma rice na way masarapan nga rin sila. At matapos nga natin mailagay nga tong special sauce nga na ginawa ni Mama, finally ito na nga yung ating shawarma rice. May wooden spoon na nga rin siya sa loob para talagang bubuksan na nga lang neto at pwede na nga agad nilang kainin agad-agad. At para nga talaga mas mapabilis nga yung pagbabalot, talaga nagpatulong na nga ako sa buong pamilya ko para talaga mabalot nga namin ito lahat kasi marami-rami nga ito. At syempre bago nga natin ipamigay itong mga naluto ko, talagang tinitikman ko nga muna yan kung okay talaga yung lasa niya. At talagang isa lang masasabi ko, masarap. Talaga nasarapan ako dito sa naluto kong shawarma rice. At sa mga magko-comment nga po kung bakit ako bumili pa ng shawarma machine para nga lang po
gumawa nga nito. Yung shawarma machine nga po na yun, ay may iba po talaga siyang purpose. Kaya abangan nyo nga po yun kasi sigurado ako na matutuwa po kayo doon. At maya-maya nga lang po nabalot na po namin lahat nga na ipamimigay nga namin shawarma rice at nakagawa nga po kami ng 200 pieces kaya makakabusog nga po tayo ng 200 na katao. Agad-agad na nga rin kami bumiyahe para nga makarating nga sa lugar kung saan nga natin ipamimigay itong mga naluto ko nga ng mga shawarma rice. At sa aming medyo mahabang biyahe, finally nga nakarating na nga rin kami dito sa lugar kung saan nga natin ipamimigay itong mga shawarma rice na niluto ko. Kaya pagdating pa nga lang namin dito, talagang binabana nga namin itong mga nagawa nga namin ng mga pagkain na talagang sa sobrang dami nga namin nagawa, talagang pahirapan na nga dito sa lamesa. Kaya numpisa na nga namin nga mamigay nga dito, hindi nga lang sa mga bata, pati nga rin sa mga matatanda. At talagang sobrang nga rin nakakatuwa kasi habang namimigay nga kami, talagang kitang-kita nga dito yung rainbow na napakaganda.